Magandang oras po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli ay wini-welcome ko kayo sa ating pong ika-dalawampung yugto ng ating pong series sa ating pong Lands of the Bible. So kayo po ay aking pong wini-welcome sa oras na ito. Tayo pong lahat ay tumungo tayo manalangin sa ating pong pasimula. Ama naming Diyos, kami po ay nagkapasalamat sa iyong banal na presensya na igagawad sa amin sa oras na ito, Panginoon. Kami po ay yung pagpalain at ingatan sa aming po pakikinig na ito at ikaw naman po ang bahala, Panginoon, sa amin nagmamabay at maunawaan namin ang iyong salita sa pag-aaral ng mga lugar o bayan na binanggit sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin ang iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isang makikinig sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome. So ating pong tutunghayan ang ilan sa mga inihanda nating pong materials para po sa ating pong ikadalawampung yugto ng ating pong series sa Lands of the Bible. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa Capernaum. So ito ay isa sa mga lugar na tinirhan ng ating Panginoong Kristo. So napakahalaga na malaman natin kung ano ang meron dito at kung ano ang binanggit ng banal na kasulatan o ng Ebanghelyo patungkol sa lugar ng Capernaum. So, tutuloy tayo. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga ebanghelyo tungkol po sa lugar ng Capernaum. So, ang Capernaum ay binanggit sa banal na kasulatan, lalo tigit sa ebanghelyo, na ito po ay merong kahulugan sa atin. Ay, sandali lamang po. Dahil may mga tumutunog dito. Okay, so mga kapatid, narito ang ating pong pagkaaralan ngayon. Ito pong Capernaum ay hango sa salitang Hebreo na Kefar Nahum. Ibig sabihin po nito ay dalawang salita na mayroong kahulugan. No? Ang pangalang Capernaum ay nagmula sa dalawang salitang Hebreo na ang una ay Kefar na ang ibig sabihin na nangangahulugang nayon o bayan. At Nahum, ito ay pangalan ng isang propeta o minor prophets na nagsasaad ng kaginhawaan. So kaya naman ang pangalang Kapernaum kung ito'y pagsasamahin ng dalawang salita ay literal na nangangahulugan ng nayon ng kaginhawaan. So ito ang ibig sabihin ng salitang Kapernaum. So dito rin po ay makikita natin na ang larawan sa bandang kanan ay tayo nagkapasalamat sa bibleplaces.com na binigay sa atin ng larawang ito ay kilala ang lugar na ito noon na bilang Tel Hum sa wikang Arabic at Kirbet Karaze at Betsaida, Kaparnaum, Corazin, Kefar, Naum, no? Kafarnaum, Kefar, Talhum, at Tanhum. So yan ang depende sa mga tao kung ano ang kanilang pagkakilanlan sa lugar na ito. Ang mga Arabo, mga Hudyo, no? So yan ang kanilang tawag diyan. So ito ang tanawin mula sa eroplano ng mga guho at modernong mga gusali sa baybayin ng dagat ng Galilea na may grupo ng mga puno sa malayo pa sa lupain. So dito naninirahan mula sa ikadalawang siglo no, hanggang sa ikapitong siglo bago daang taon bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo at hanggang sa 7th century AD, ang Capernaum ay tinayo sa gilid ng dagat ng Galilee at mayroong hanggang 1,500 na mga naninirahan dito. Ngayon ang mga guho ay pag-aari ng dalawang simbahan. Kontrolado ng mga Pransiskano ang kanlurang bahagi na may sinagoga at ang pag-aari ng Greek Orthodox Church ay minarkahan ng puting simbahan na may mga pulang simboryo. So dalawang relihiyon ang simbahan ang kumuha ng mga pag-aari o pagmimintina sa lugar na ito ng Capernaum. So dito natin makikita ang tanawin mula sa dagat ng Galilea kapag kayo nandito sa gitna ng Sea of Galilee, makikita niyo ang Capernaum na nasa bandang kaliwa, no? Kapag kayo nakaharap diyan. So nasa parte ng west kanluran, ano? So ginawa ni Jesus ang Capernaum bilang kanyang tahanan
sa mga taon ng kanyang ministeryo, no? Pagkaalis ng Nazareth ay umalis siya at nanirahan sa Capernaum. Ito binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo 4:13, no? Nung siya ay nangaral sa loob ng sinagoga ng Nazareth, ay hindi tinanggap ng mga kalahi niya ang kanyang mga sinalita sapagkat sila ay nakakakilala sa Panginoon nung maliit pa siya ay at ganun na lang ang pagkakilala sa kanya. Kaya nung siya ay nangangaral sa kanila ay ang Panginoon ay pinaalis, no, sa Nazareth. Kaya ang kanyang tahanan sa Nazareth ay inalisan niya at siya ay lumipat sa Capernaum bilang kanyang ikalawang tahanan. Sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda na naninirahan dito sa nayon ng Capernaum. Dito rin tumira si Mateo na maniningil ng buwis. So dito niya nakita ang mga disipulong ito na mga mangingisda at maniningil ng buwis at ito'y ginawa niyang mga alagad, no? Ang Kapernaum ay isa sa tatlong lungsod na isinumpa ni Jesus dahil sa kawalan nito ng pananampalataya. So, ganun din dito sa Kapernaum matatagpuan yung tinatawag na third century na puting sinagoga. Um, Pag sinabing White Synagogue, dito sa Capernaum yan makikita. Yung puting sinagoga na ito ay ginawa noong third century, ay pinatungan nila yung original na pundasyon ng sinagoga ng Capernaum at ipinatong ang mga puting marmol. At doon ay pinagpatuloy nila yung sinagoga ng mga Hudyo noong unang siglo. Si Jesus ay hinarap ng isang demonyo habang nagtuturo dito sa Capernaum o sa sinagoga ng Capernaum, no? Binanggit yan sa Ebanghelyo ni Marcos, kabanatang 1, talatang 21 hanggang 27, no? Sa Capernaum din ay pinagaling ng ating Panginoong Kristo ang alipin ng centurion, no? At dito natin makikita na ang pananampalataya ng isang Hintil o ng isang Romano, bagamat hindi naniniwala sa Panginoon bilang isang Hudyo, ay ganun na lamang ang kanyang pananampalataya at sinabi niya sa Panginoon, sapat na yung salita mo, nagagaling ang aking lingkod. You know? At doon nga, gumaling ang kanyang lingkod. Ang opisyal na Romano na ito ay pinarangalan sa pagtatayo ng sinagoga. So, binanggit sa Lucas 7:3. So, matapos yung pagpapagaling sa kanyang alipin, mula noon ang opisyal na ito, ang centurion na ito ay tumutulong sa pagpapagawa ng mga sinagoga ng mga Hudyo dito sa Capernaum. Naging matulungin siya sa mga Hudyo dahil sa isang himala na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa kanyang alipin na muling gumaling sa kanyang sakit. Sa sinagogang ito ay nagbigay ang ating Panginoong Kristo ng sermon sa tinapay ng buhay. Sa Ebanghelyo ni John chapter 6 verse 35 to 59, no? Dito niya sinabi ang mga salitang yan na siya ang bread of life, no? Kung minsan ito'y ginagamit natin sa ating mga communion meditation, no? Kaya siya mismo ang tinapay ng buhay na bumaba galing sa langit. So yan, maraming mga natala dito sa Capernaum. So ang sinagoga ng Capernaum ay ito ay na makikita natin sa ngayon ay may mga puting kulay. Ito yung mga marmol na bato at ruins na lamang ang makikita natin dito. Ang petsa ng sinagoga na ito ay pinagtatalunan mula hanggang ngayon, no? Third century ang pagtatayo ng puting sinagoga na ito. Ngunit ito ay malinaw na mas huli kaysa sa unang siglo, no? Siyempre, yung unang siglo ay hindi marmol ang pagkagawa ng sinagoga, kaya yan ang kanilang sapantahan na ito ay tinayo ng mga around 3rd century na. Ang mga paghuhukay ay nagsiwalat ng isang sinagoga mula pa noong panahon ng ating Panginoong Kristo na may mga pader na gawa sa gawang bato, 4 na talampakan, 1.2 meters ang kapal. No? Sabihin yan, makapal talaga yan. Ang mga naunang pader na ito ay nananatili hanggang 3 talampakan o 0.9 meters ang taas. At ang buong pader sa sa kanluran ay umiiral pa rin at ginamit bilang pundasyon para sa sinagoga sa hinaharap. No? So yan ang sinagoga dito sa Capernaum.
So ang bahay ni Pedro dito sa Capernaum, makikita ninyo itong larawan sa bandang kanan. Ay, salamat muli, bibigyan natin ng credit sa bibleplaces.com. So itong larawan na ito ay pinaniniwalaan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano na ito ay ang tahanan ni Pedro sa Capernaum. Ang ginawa ng Roman Catholic Church ay tinayuan ito ng kanilang buildings doon sa mismong actual na bahay ni Pedro sa Capernaum ay doon itinayo ang simbahang Katoliko. Tapos niya nilagyan nila ng fiberglass doon sa sahig at palibot, paikot yan. So makikita nila pag dumungaw ka doon, ay makikita mo ang bahay nila Pedro dito sa Capernaum. So kung ito'y bahay ni Pedro, dito tumuloy ang ating Panginoong Kristo sa bahay na iyan. At diyan niya pinagaling ang kanyang binan, no, nung may karamdaman. So ang mga paghukay ay nagsiwalat ng isang tirahan na namumukod tangi sa iba. Ang bahay na ito ay pinagtutuunan ng pansin ng mga sinaunang Kristiyano na may vandalismo noong second century, no? At isang fourth century na bahay na simbahan na itinayo sa itaas nito. So noong 4th century ay gumawa ang mga mga Roman Catholic dito ng kanilang simbahan. So dumating ang mga panahon ay ano nilang nila nire-remodel nila o ina-update nila, no. Kaya noong ikalimang siglo, isang malaking octagonal na simbahan ng Byzantine ang itinayo sa itaas nito na kumpleto sa isang baptistery. So tinutukoy ito ng mga pilgrim bilang bahay ni Apostol Pedro. So itong pinaniniwalaan nila na dito tumira si Pedro at ang ating Panginoong Kristo. So pagkatapos niyang matapos ang lahat ng kanyang mga salita, no, sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Capernaum, no, sa lugar na ito. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas chapter 7 verse 1. So ang Panginoon kailangan din niya ng lugar upang siya ay makapagpahinga, no? Tumuloy sa isang tahanan upang maging kanyang kanlungan at kapahingahan niya. So, ito sa Capernaum ang pinili niya. Ang Capernaum noong panahon ni Jesus na ating Panginoon ay isang lungsod na may mataong daungan, no? Crowded na ano ito, na port, pampublikong istruktura at maraming tahanan. Ngayon, gayon pa man, kakaunti na ang natitira upang tingnan, no? Kakaunti na lang siya. Gayon pa man, ang mga labi na nakalarawan dito ay nagpapakita ng mga basalt, ng mga batong nasa bandang kanan, ay isang maitim pinong butil ng bulkan na bato na kung minsan ay nagpapakita ng istrukturang kolumnar. No? So makikita nyo yung mga kulay ng bato na yan ay mga pinaghalong itim na bato ng mga nanggaling sa mga volcanic no, materials, minerals at ginawa nilang bato kaya ang kinalabasan naging puting bato, naging itim na bato, no? At pero ang nagiging kagandahan nito ay nagtatagal na libon mga taon, no, na hindi nasisira at hindi natutunaw o hindi nagiging pulbos pagdating ng paglipas ng 1,000 taon. Karaniwang binubuo ito ng mga uh, plagioclase na may pyroxene at olivine na bato na bumubuo sa karamihan ng mga lokal na gusali noong panahong iyon. Kaya nakapagtataka kung ito ay mahinang bato, ay mas madudurog ito, no? Kaya ito ang batong nakita rito sa Capernaum. So si Colonel Wilson ay gumawa sa mamagitan ng maingat na mga sukat ay nagpapakita na ang sinagoga na ito ay 74 na talampakan, 9 pulgada at 56 na talampakan, 9 pulgada ang laki at ang mga pader ay halos 10 talampakan ang kapal. Sa ibabaw ng isang lintel ng lumang gusali ay makikita ang palayok ng mana at sa magkabilang gilid nito ay parang isang tambo na posibleng tungkod ni Aaron, no? So mayroon bang isang bagay na sa kahirapan na mayroon tayo sa pagtukoy sa mga sagradong lugar na ito na umaayon sa espiritual na misyon ng ating Panginoong Kristo na naghahangad na sirain ng spell ng mga bagay at ng mga lugar at tawagin ng isang pansin na sa hindi nakikita at banal, no? So, bawat lugar sa Palestina o Israel, pag narinig natin ang salitang Palestina o Palestine, yan ay pagkatapos ng unang siglo.
after ng mga papasok na ang second century AD na. Kasi nawasak na ang Judea, no, sa magitan ni Hadrian, emperor ng Rome, ay naging magsik ang mga Hudyo, so nasira na ang kanilang bansa. So, ang Palestina ay tinawag na sa pangalang iyon na parang second century hanggang sa panahon ng 1948. No? Tila ito ay sinasabi sa atin na siya ay wala rito, siya ay nabuhay. No? So, yan ang pinanggalingan natin sa Earthly Footsteps of the Man of Galilee, no? 175, ano, page yan. So, dito natin makikita na itong sinagoga dito sa Capernaum ay makita ninyo sa bantang kanang larawan, yung pundasyon ng kulay itim na bato ay doon ipinatong yung puting marmol na bato. So, ibig sabihin yan ay talagang ayaw nilang mawala yung orihinal na lugar ng sinagoga, at kahit na hindi sabihin na nating nawasak na yung una ng panahon ng ating Panginoong Kristo, pero pinagpatuloy nila kung ano yung pundasyon sa magitan ng panibago na namang bato, no? So makikita natin yung pundasyon dito sa bandang kanan. So ito yung pundasyon na kulay itim na bato. So dito binanggit sa kanilang sinagoga ay may isang lalaking may espiritu ng isang maruming demonyo dito sa loob ng sinagoga. Ayon sa Lucas 4:33, no? Ay habang nangangaral ang ating Panginoong Kristo sa loob, ay merong isang lalaking may espiritu ng isang maruming demonyo. Doon ay pinagaling ng Panginoon ang lalaking ito, no, na mayroong espiritu ng isang maruming demonyo. Ang sinagoga na kasalukuyang nakatayo sa Capernaum ay humigit kumulang na 300 AD, no? Ngunit ito ay direktang itinayo sa taas ng isang naunang sinagoga mula nung panahon ng ating Panginoong Kristo. So, third century. Ang layer ng mga basalt na bato na ito na nakikita sa ilalim ng mga puting bloke sa larawang ito ay binubuo ng mga kanlurang pader ng sinaunang istruktura na nagbibigay daan sa atin na makita kung ano ang maaring maging lugar kung saan nangyari ang account na ito, no, ang pangyayaring ito. So, dito sa Capernaum sa panahon sa kasalukuyang panahon, ito ang makikita natin. Ito yung puting sinagoga. Ang harapan niyan, ito yung bahay ni Pedro. Sa ilalim nito ng octagonal na church building ng Roman Catholic. At ito naman yung gate, no, yung pasukan, no? Manggagaling ang bus dito sa malayo papasok na dito. So dito kayo dadaan papasok sa loob, no? So ngayon, yung bahay ni Pedro ay tinayuan ng octagonal na church building, o yung walong sulok, no, na gusali, at ito yung nasa harapan niya yung White Synagogue. So magkatabi lang, no, magkalapit, no. Ito ay matatagpuan sa dagat ng Galilee, no. Siya, nakaharap sa dagat ng Galilee. Ito ang sentro ng ministeryo ng ating Panginoon sa Galilee. At si Jesus ay nanirahan dito sa mahabang panahon. Nagpagaling siya ng mga may sakit, nangaral siya sa sinagoga at gumawa ng mga himala, no? Binanggit sa Ebanghelyo ni Mateo 4:13 at chapter 9 verse 1. So ngayon, ang Capernaum ay ang lokasyon ng pinakamahusay na sandali lamang po, maingay itong aking papatayin ko muna. So ang Capernaum ngayon ay ang lokasyon ng pinakamahusay na preserbang pangatlo at ikaapat na siglong marble synagogue ng Israel, no? Yan ang ating makikita sa ngayon. Na hanggang ngayon ay makikita yan sa Capernaum. Ang bagong stress concrete na Roman Catholic Church of Saint Peter dito sa Capernaum ay naka-spread eagled sa ibabaw ng mga pagukay ng bayang dating tinirahan ng ating Panginoong Kristo. No? Para siyang eagle na nakabukas yung kanyang pakpak, ano? Sabihin na-expose yung lugar, ano? Kabaliktaran nito ang madilim na bulkan ng mga bato ng Franciscan Monastery at ang mga puting pader at pulang simboryo ng Greek Orthodox na simbahan. So yan ang ilan sa mga highlights dito sa Capernaum. At ang kahalagahan ng Capernaum sa Biblia, no? Ano ang kanyang kahalagahan?
So, ito madalas na binabanggit sa sa ebanghelyo na apat na ebanghelyo, lalo tigit sa ebanghelyo ni Mateo, na ang Kapernaum ay tinampok sa bagong tipan ngunit hindi nabanggit sa luma, no? Yan ang pagkabanggit yan. So ang Kapernaum ay isang lungsod na matatagpuan sa hilagang kanlurang baybayin ng dagat ng Galilea at ito ay makabuluhan, no, sa banal na kasulatan dahil ang Kapernaum ang piniling lungsod ng ating Panginoon matapos siya ay palayasin mula sa Nazaret ng mga opisyal ng reliyon doon. No? Lucas 4:16, 28 hanggang 30. So ito rin ay naging tahanan nila Pedro, nila Andres, kung saan tinawag sila ni Jesus na sumunod sa kanya. No? Binanggit ni Mateo 4:18 hanggang 20. Natagpuan din ng ating Panginoon Kristo dito si Mateo. Ang ibang pangalan ay Levi o Levi, isang maniningil ng buwis sa Kapernaum at tinawag siyang sumunod. No? Binanggit ni Mateo sa kanyang chapter 9 verse 9. So madalas na tinutukoy ni Jesus na ating Panginoon ng Kapernaum at ginawa ang marami sa kanyang mga himala doon. No? Makikita natin yan sa Ebanghelyo ni Mateo at saka ni Juan. No? Nagturo din siya sa sinagoga at binanggit sa Ebanghelyo ni Juan at saka ni Marcos. Bagaman ang Kapernaum ay naging lugar ng napakaraming patunay ng pagkakikilanlan ni Jesus, ang mga tao doon ay tumanggi na maniwala. At isinama niya ito sa isang pagtuligsa sa ilang lungsod. At winika nga ni Ebanghelyo sa Lucas, chapter 10, verse 13 hanggang 15, na sa aba mo, Corazin, no? Binabanggit natin ito ng mga nakaraan, sa aba mo, Bethsaida. Sapagkat kung ang mga himalang ginawa sa inyo ay ginawa sa Tiro at Sidon, matagal na sana silang nagsisi na nakaupong may sako at abo. Ngunit higit na mapagtitiisan ng Tiro at Sidon sa paghukom kaysa sa inyo. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Hindi, bababa ka sa Hades. No? Yan ang pagkabanggit ng Panginoon dito sa Kapernaum. So ito yung close photo na makikita natin na kinunan ko ito no? Itong lugar na ito. At ayon doon sa ilalim ng simboryong yung octagonal na building ng Roman Catholic Church, sa ilalim noon ay yung pinaniniwalaan ng mga Hudyo at mga Kristiyano na bahay na tinuluyan ng ating Panginoong Kristo. So, sa Kapernaum pinagaling ni Jesus ang anak ng senturyon na binanggit natin kanina, ang anak ng maharlika sa Ebanghelyo ni Juan 4:46 hanggang 53. Ang biyanan ni Pedro, no? Marcos, binanggit sa Marcos chapter 1 verse 30 hanggang 31. At yung paralitiko, no? Sa Ebanghelyo ni Mateo 9 verse 1 hanggang 2. Sa Kapernaum din ay pinalayas ni Jesus ang isang maruming espiritu, no? Binanggit natin kanina sa loob ng puting sinagog. So ito yung bahay ni Pedro na sa bandang kanan at sa bandang kaliwa naman ay yung puting sinagoga, no? Magkalapit lang sila. Binuhay ang anak na babae ni Jairus dito rin sa yun. Sa Kapernaum din yun. At pinagaling ang babaeng may dumudugo, no? Ayan, sa aklat ni Marcos, Kabanatang 5, talatang 21 hanggang 42, no? So dito, ang daming mga nangyaring milagro, signs dito sa Kapernaum, At yan palagi nating binabanggit yan ng mga ginawa ng Panginoon dito sa Kapernaum. Halos marami dito sa Kapernaum kung ikukumpara sa ibang mga lugar sa Galilee. Mas marami siyang ginawa rito sa Kapernaum. So ang lungsod ng Kapernaum ay kumakatawan sa marami na nalantad sa ebanghelyo. Ibig sabihin, nahayag sa kanila, no? Walang naitago sa kanila. Maaring masiyahan sa pagpunta sa simbahan o sa bahay-sambahan at tinuturing ang kanilang sarili na mga Kristiyano sa magitan ng pakikisama. No? Ang pagiging pamilyar kay Jesus at ang kanyang salita ay nagbibigay sa kanila ng isang maling pakiramdam ng katiyakan na sila ay tama sa Diyos. Samantalang sa katotohanan ay sasabihin ni Jesus sa kanila balang araw, lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Hindi kita nakikilala kailanman. No? Binanggit yan ni Ebanghelyo ni Mateo 7:21 hanggang 23. Narinig at nakita ng mga tao sa Kapernaum ang ginawa at sinabi ni Jesus na ating Panginoon, ngunit tumanggi silang maniwala sa kanyang mga salita. No? Binanggit naman ni Juan sa kanyang Ebanghelyo 1:12 at Kabanatang 12, talatang 42.
Maaari tayo mag-iisip-isip kung bakit, no? Ang paniniwala ba ay makakaapekto sa kanila ng labis, no? Makakagambala ba ito sa kanilang komportableng reliyosong buhay? Hamunin ba sila nito na magsisi sa kasalanan at pagmamataas? Mahalin ang hindi kaibig-ibig at talikuran ng lahat para sumunod sa kanya, di ba? So yan ang ilan sa mga katanungan nung panahon na ang Panginoon ay nangangaral sa kanila. Dito sa harap ng sinagoga na ito na makikita natin sa ating panahon ngayon. So i-picture na lang natin na kung hindi ito yung original na sinagoga na pumasok ang Panginoon dito sa Capernaum, yung original na pundasyon na pinatungan ng pitong sinagoga ang siyang pinasukan ng ating Panginoong Kristo. So, ang Capernaum may mas malaking pagkakataon kaysa sa karamihan ng mga lungsod na makarinig at manampalataya sa ating Panginoon. At ang mga naninirahan dito ay dadalhin sa mas mataas sa pamantayan ng paghatol dahil narinig nila ang pangangaral ng Panginoon ngunit hindi sila nanampalataya, hindi sila naniwala, no? Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila ay nako, baka kayo ay sa madaling salita, baka hindi pa kayo tanggapin sa impyerno. Wala kayong pagkakalagyan, di ba? So gayon din tayo ay hatulan ayon sa liwanag na ibinigay sa atin, no? Sa panahon natin, hindi tayo pwedeng magdahilan na hindi natin narinig ang salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdahilan sapagkat maraming mga nangangaral ng salita ng Diyos, makinig tayo, no? At magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kung hindi pinatawad ng Diyos ang Kapernaum dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, hindi niya patatawarin ng mga tao sa panahon natin ngayon na nakarinig ng mensahe ng Ebanghelyo, nakakita ng mga ebidensya ng salita ng Diyos at tumanggi sa kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So binanggit yan ni Pedro sa kanyang ikalawang aklat, chapter 2, verse 4 hanggang 10. At sa Hebrews chapter 6, verse 4 to 6. So yan mga kapatid, ano? At dumating na yung oras natin, kalating oras, at sa ating part 2 ng Kapernaum, may papakita ko sa inyo ang mga larawan, no, na mga kinunang ko dito. Itong mga nakikita nyo mga larawan na ito, may makikita nyo ang aktual na photo na kinunang ko ng mga panahon na nandyan ako. So yan mga kapatid, ano? Diyan natin tatapusin yung ating yung parto natin, ano, yung ito yung kahalagahan ng Kapernaum sa Biblia sa magitan ng mga larawan na aking mga kinunan at yan ang ipapakita ko sa inyo sa susunod na mga araw. So mga kapatid, no, maraming salamat sa lahat at tayo ay dumating na sa taktang oras ng ating pagtatapos. Nawa sumaatin ang kanyang pagpapala at pag-iingat sa ating paghiwa-walay at nawa ay nakakuha tayo ng mga ilang aralin mula dito sa bayan ng Kapernaum. Pagpalayan ng bawat isa sa ating paghihiwalay at sumayin ang pag-ibig niya na sa ating mga puso ngayon at magpakailan pa man siya nawa at we'll see you again. Bye for now.